Amen? Palapakan po natin ang ating Lord. Makakalapit po tayo sa ating Panginoon sa ating puso. Sa Malacanang, makakalapit tayo pag tayo malinis. Hindi sila tumitingin yung ano yung ugali mo, ano yung nasa puso mo. No? Sa Lord, ang tinitingnan ni Lord ay yung puso po natin. Amen? At punta na po tayo sa ating intro, no? Introduction po. Ang sabi po kasi dito, no, holiness is not only a possibility for the Christians. Di po ba? Ang kabanalan ay hindi lamang posibilidad para sa mga Christian, sa mga Kristiyano, dahil holiness is a requirement. Requirement, natigilan po tayo. Di po ba? Holiness, tignan po natin. Holiness is not as a possibility for the Christian. Holiness is a requirement. Without holiness, no one will see the Lord. Amen? Pag hindi po tayo malinis sa harapan ng ating Panginoon at wala tayong kabanalan sa ating puso, hindi po natin makikita ang ating Panginoon. Pero ang sabi nga ng Lord, wala naman talaga nakakita ng personal sa Panginoon. Di po ba? Dahil pag personal makita mo si Lord, mamamatay ka. Amen? Ang sabi dito ng Panginoon, yung holiness, no, na hindi natin makita ang Panginoon yung nandito sa ating puso. Di po ba? Pagka tayo po ay may kalinisan, may kabanalan sa ating buhay, no, makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang pagkilos ng ating Panginoon. Tignan nga po natin yung sa Hebreo 12:14. Ang sabi po dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. No? At ang pagpapabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa ating Panginoon. Amen po ba? No, napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Kung wala po yung kabanalan, hindi po natin makikita ang ating Diyos. Hindi po natin makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Dahil, tunay nga po, the difference between God and us is that is inherently holy. While we, on the other hand, only become holy in relationship to Christ, and we only increase in practical holiness with nature spiritually. Di ba? Yung pagkaiba, no, natin sa ating Panginoon, ang Diyos ay talagang likas sa Kanya yung kabanalan. Amen? Ang Diyos ay banal. Samantalang po tayo bilang tao, bilang tao po, sa kabilang banda, nagiging banal lang po tayo, no, dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. Amen? Nagiging banal po tayo sa ating harapan, sa harapan ng Panginoon, dahil may ugnayan po tayo sa ating Panginoon. Pero ang Diyos po ay banal. Siya po ay likas na banal. Amen po ba? At yan po, nakadiin po, binigyan po ng emphasize yan sa New Testament, no? Nakalagay po dyan, and the final attainment of the holiness in the work to come. Di po ba? Binibigyan din ng bagong tipan ang paghahangad ng kabanalan sa mundong ito. No? Ang mundong ito wala namang makitang kabanalan . Di ba? Makikita lamang po yan sa darating na panahon. Yung kabanalan ng mundo. Kapag si Jesus ay ginawa niya itong baga sa nakalagay po sa Biblia, sa salita ng Diyos, na itong mundo at ang langit, ang mag-anghel ay magpapanaog na. Amen? Ito po ay pabanalin ng ating Panginoon sa darating na panahon, kapag po tayo ay binago na ng Lord ang mundong ito. Amen? Pero kung titingnan natin, ang mundong ito ay walang kabanalan. Amen? Lahat po, nakikita po natin dito, andito ang mga pagkakasala. Sa 2 Corinthians po, tignan po natin, chapter 7, verse 1. Sabi po dito,
mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan, at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Diyan po ay sa English. Dito po sa Tagalog ay napakaganda no, ng translation. Ang sabi po dito, linisin po natin yung ating sarili. Ano po ba ang lilinisin natin sa ating sarili? Yung pong sabi po dito, lahat ng nakapagpaparumi sa ating buhay, sa ating sarili. Amen po ba? Dahil sa mundong ito, madami po tayong makikita nakakapagparumi. Tayo po ay, para po tayong nadadamay, no? Para tayong nakikiayon sa agos ng mundong ito. Kaya sabi po dito, linisin po natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi. Amen? At tignan po natin no, yung sa 1 Peter, basahin po natin yung sa 1 Peter chapter 1:14-6. Ang sabi rin po dito, bilang mga anak ng Diyos, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig. Sundin po natin ang ating Panginoon. Hindi yung susundin natin yung ating mga hilig. Amen po ba? Tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. At sa verse 15, yamang ang Diyos ay humirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang sabi dito ng ating Panginoon. No? Tignan po natin yun sa verse 15. Yamang ang Diyos ay humirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal anumang ang inyong ginagawa. Ibig po sabihin dito ng ating Panginoon, no? Anuman po ang ating mga ginagawa, gawin po natin ito na may kabanalan sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Amen po ba? Iyan po ang tinuturo po ng ating Panginoon ngayong umagang ito, sapagkat ang ating Diyos ay tunay na siya ay likas na banal. Tunay nga po na kapag po tayo ay mayroong mga kasalanan sa ating mga buhay, ay hindi po tayo makakalapit o hindi po natin makikita ang kalwalatian ng ating Panginoon. Dito na po tayo sa pinaka-topic po natin. Amen po ba? Next po, how then does the believe cultivate holiness? Pasensya na po kayo yung aking... pero mayroon pa ako dito sa lamin. Nababasa pa naman. Sabi po dito, paano nga ba pagyamanin o nalilinang ng pananampalataya ang kabanalan? No? Sabi po diyan, paano nga ba? Paano natin mapapaunlad sa kalagayan ng ating buhay mananampalataya? Kagaya po ng isang farmer, no? Lahat po tayo dito ay siguro marunong magtanim o mahilig magtanim, lalo na sa gulay. Sa gulay na lang, wag na sa halaman. No, kasi ang gulay pagka namunga yan eh nakakain mo. Amen po ba? Pagka nagtanim po tayo, paano po ba natin siya i-cultivate? Paano pa po natin niya alagaan, pagyamanin para po siya umusbong, para po siya magbunga ng maganda. No, yung resultang pagbubunga ng maganda. Paano po natin i-cultivate? Bilang kagaya ng mga farmer, no? Talagang nilalagyan nila yan para maganda ang ani. Nilalagyan po nila ng mga abono, pampataba. Amen po ba? Ganun po ang ginagawa ng mga farmer kung paano po makultivate, paano po lumago, paano mapagyaman ang kanilang mga ani. Amen? Ang kanilang mga tanim. How to cultivate holiness? Number 1. Ito na po tayo. Siyempre, paano linangin ang kabanalan? Know and love Scripture. Dapat alam po natin
ang salita ng Diyos. Di po ba? Dapat alam po natin at mahalin ang kasulatan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Dapat alam po natin ito. Sabi po dito sa John chapter 17, verse 17 po, pakibasa na lamang po ng may pangunawa. Sabi mga po ni Brother Eddie, read with understanding. Sa Tagalog, basahin po natin ng may pangunawa. Sa English po, sabay po tayo. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Di po ba? No? Ang sabi po dyan, sa Tagalog, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan mo'y, ang salita mo'y katotohanan. Sabi dito, italaga mo sila dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Yan po ay translate po ng ang bagong tipan. At sa 1 Peter po, chapter 2, verse 2, sabi po dyan, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Amen po ba? Ang sabi po dyan, gaya po tayo ng isang sanggol, no? Manabik sa gatas. Ano po ba yung gatas? Hanggang ngayon ba nagagatas pa po ba tayo? O ang lahat ay nagkakape? Di po ba? Kape na. Ako po, ayaw ko po ng gatas. No? Nung baby Christian pa po tayo, nung unang mananampalataya tayo, una natin natagpuan, nakilala si Lord sa ating buhay, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay tinuturuan. Tayo po isang naging baby. At ang pinapakain po natin na Word of God sa atin ay gatas. Amen? Ito po yung Word of Salvation. John 3:16. Ayan po yung gatas. Pero pag matanda na po tayo, hindi na po gatas. Amen? Ang sinasabi po dito, nagatas ang Lord, ito po yung salita niya. Amen? Manabik po tayo. Manabik po tayo sa salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo manabik na uminom ng gatas. Na sasangkap ka. Ang umaga pa lang ay alamin na natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? The Word of God is, ito po yung gatas na sinasabi ng Lord, dili-dilihin ang salita niya araw at gabi. Amen? Ano pa po? Memorize the scripture. Di po ba? Tunay nga po na talagang tayo po, lalo na po tayo nagkakaedad na, mga senior na, no? Mahirap na mag-memorize. Pero alam niyo po, mula nung nakakilala tayo sa Lord, dahil mayroon tayong minimorize, hindi yan pinababayaan ni Lord na mawala eh. Di po ba? O yung John 3:16 na lang, yung pinakauna-unang memorize natin. Acts 4:12. Di ba? John 14:6. Nawawala po ba yan? Hindi Pero kaya pa rin natin mag-memorize. Amen? Palagpakan po natin ating Panginoon. Kaya pa po natin mag-memorize ng salita ng ating Panginoon. Hindi po natin sabihin, ay matanda na ako dyan, hindi na ako pwede mag-memorize. Ay kayo na lang, mga bata pa kayo. Hindi ho, kasi kapag naka-encounter po tayo ng ating sisiran na baby Christian din, no, na magiging baby Christian, mayroon po tayong memorize, no? Mayroon po tayong alam sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi nga doon sa una, mahalin at basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Alamin ang salita ng ating Panginoon. Amen? At ano pa po? Dito po sa awit 119 verse 11, ang sabi po dito, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Amen po ba? Pag mayroon po tayong memorize na Word of God, no? At alam natin na yung ginagawa natin ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mayroong salita ni Lord sa iyo
na magkukonvict sa'yo, hindi tama ang iyong gagawin. Kaya ang sabi mo nga po dito, upang wag akong magkasala laban sa'yo. Pag mayroong word ang Lord sa ating puso na nakaimbak dyan, no, sa ating isipan, no, mayroon tayong panglaban sa kasalanan. Amen po ba? At sabi rin po dito, search and meditate upon them. No? I-search po natin ang salita ng ating Panginoon. Hanapin at pagnilayan po natin ito. Itaas po natin ang ating mga kamay kung sino po ang nauuhaw palagi sa salita ng ating Panginoon. Amen! Amen! Salamat sa Lord at salamat sa Panginoon dahil may banal na Espiritu na siya nagkukonvict sa atin na kapag hindi pa tayo nakakapag-search ng kanyang salita, pagising natin ay ang banal na Espiritu po ang nagtutulak, nagsasabi, magbasa ka muna ng Word of God, manalangin ka muna. Amen? At sa John chapter 5 verse 39, ang sabi po dito ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Saliksikin. No, ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip niyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang magpapatutuo tungkol sa akin. Amen? Ang salita ng Diyos ang siyang magpatutuo sa ating Panginoon. Sa ginagawa ni Lord sa ating mga buhay, mayroon tayong pinapatutuo na ang Diyos ay mabuti. Si Jesus ang siyang nagliligtas sa atin. Amen po ba? Si Jesus ang siyang nagpapala sa ating buhay. Amen? Amen. Salamat sa ating Panginoon. At ang sabi din po sa Awit chapter 1 verse 2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya'y nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Di po ba si David, no? Si David talagang nais niya na nasa tahanan siya ng ating Panginoon. At magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tayo rin po sa ating mga tahanan, hindi mo na po kailangan pumunta dito sa tahanan ng Diyos, yung Lunes, pero mayroon tayong midweek, no? Yung mga wala ka dito sa church, yung mga wala tayong gawain dito. May mga tahanan po tayo. Amen? Na siyang gagawin po natin para makipagniig, para makausap ang ating Panginoon. Amen? At ano pa po, i-compare po natin, compare Scripture with Scripture. Take time to study the Word of God. Diba? Maglaan po tayo. Magbigay po tayo ng panahon para pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Hanggang sa tayo ay lumago at mag-cultivate ng holiness sa ating mga buhay. Dahil kapag mayroong salita ang Diyos sa ating buhay, nakukultivate po ang ating buhay. Ayaw tayo sa kasalanan. Pag walang salita ang ating puso na naiimbak dyan, at iba ang naiimbak sa iyong puso, hindi ang salita ng Diyos. Pag lumapit sa iyo ang kasalanan, hila ka na. Amen? Pero sa mga Christian, sa mga anak ng Diyos, pagka tayo po ay may salita ng Panginoon, dinidili-dili natin araw at gabi, no? Pag may lumapit po na tukso-tukso, kaya po natin yan iwasan. Amen? Or, baka naman, sige lang. Hindi na po dapat tayo ganyan. Amen? Scripture is God's primary to road to holiness and spiritual growth with the Spirit as master, teacher, blessing the reading and searching for God's Word. Ganda po dito. Ang banal na kasulatan ay ang Diyos at pangunahing tungo sa daan ng kabanalan at espiritu ng paglago. Amen? Yung salita ng Diyos, ito po yung daan upang magkaroon po tayo ng kabanalan, ng banal na espiritu at patungo sa ating paglago bilang mga anak ng Diyos. Yun nga po, na hindi na po tayo
nagiging baby Christian. Kundi, ano na po, mature Christian na po tayo. Amen? Hindi na po tayo na, kasi ang baby matampuhin eh. No? May inggit pa siya, may ganun pa siya. Pero tayo po mga, hindi, tawag ko dyan dapat parang senior na eh. No? Mga senior Christian na kasi bata nga, darating ka na sa senior. Pag senior ka na eh, hindi ka na dapat matampuhin. Di ba? Dapat ando na yung kabanalan sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. Sabi dito, pinagpapala ang pagbabasa at paghahanap ng salita ng Diyos. Amen? Totoo po yan. Pinagpapala po tayo ng ating Lord kapag inuna natin siya, binabasa natin ang salita ng Panginoon, pagising mo pa lang, maghapon, ang ganda-ganda ng resulta. Amen? Diba? At ano pa po? Number 2 na po tayo at sabi po dito, consider yourself dead to sin and alive in Christ. Ayan po, napakaganda po nito. Sabi po dito, ituring mong patay ka sa kasalanan at buhay kay Kristo. Napakainam po nito. Ang ating buhay mga Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, dapat sa kasalanan ay patay na tayo. No? Marunong na po tayong umayaw, mamuhi sa kasalanan. At ang alive, ang mabubuhay sa atin ay si Jesus. Amen? Pag nabubuhay tayo sa Panginoon, masasabi ng iyong mga kaibigan, kapamilya, kaanak, na si Jesus ay nasa iyo. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Ang sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, ay dito po muna tayo sa Romans chapter 6, verse 11, no? Na ituring po nating patay tayo sa kasalanan at buhay si Kristo sa ating mga buhay. Ang sabi po sa Romans chapter 6, verse 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. O di po ba? Ang sabi po dito sa Romans chapter 6, verse 11, gayon din naman tayo, ibilang po natin ang ating sarili, no? Napatay na sa kasalanan at si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen? At sa 1 Peter chapter 1, verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. No? Nung una po, na hindi pa po natin nakilala ang ating Panginoon, ito po ang ating mga gawi. Amen? Pero ang sabi nga po, regard yourself as dead to the dominion of sin and as alive to God in Christ. Amen po ba? Ituring ang iyong sarili bilang patay sa kapangyarihan ng kasalanan at bilang buhay sa Diyos kay Kristo. Amen? Dapat hindi na po tayo mananatili sa kasalanan. At ang mabuhay po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay si Kristo. Amen po ba? Pasensya na po sa word, no? Mahiya tayo sa ating Panginoon. Di po ba? Mahiya tayo sa Lord. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hindi po yan basta-basta. Kaya mahiya po tayo sa ating Diyos. Dapat ang mamuhay sa atin si Jesus, yung kabanalan. Amen? Amen. At tignan po natin yung sinasabi dyan ni Jerry Bridges ba ito, Pastora? Yan. Ano po ang sabi dyan? Pakibasa. Yan.
Di po ba, no? Yung si Jesus, pinibigyan tayo ng yung responsibilidad na dapat mayroon tayong paglaban sa kasalanan, di po ba? Pero sa pakikipaglaban natin, no, na magiging maging banal tayo sa paglaban sa kasalanan, nagiging parang disaster. Di po ba? Dahil bakit? Sabi po dito, seek to cultivate growing hatred of sin, a sin for that he is kind of hatred against sin that God possesses. Di po ba? Ang sabi po dyan, hangarin na linangin ang lumalagong galit sa kasalanan. Di po ba yung puso natin, hangarin natin na magalit tayo doon sa kasalanan, ma-hate tayo sa kasalanan. Di po ba? Yung puso natin dapat may ganyan. Na kapag kasalanan na, alam mong kasalanan, mamuhi ka. Ma-hate ka. Di ba? Kaya dyan nga natin sinasabi na kapag ang kasalanan ay nasa buhay natin, mahiya naman tayo sa Lord. Dapat ang response natin sa kasalanan, sa puso natin, alam natin kasalanan at ayaw ng Panginoon ang kasalanan, ibang uri man ng kasalanan na nakakapagparumi sa buhay natin, dapat mamuhi tayo sa mga bagay na yan. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat recognize that God is worthy of obedience not only as a judge but especially as a loving Father. Di ba? Kilalanin na ang Diyos ay karapat-dapat na sundin, hindi lamang bilang hukom. No? Ang Diyos hindi lamang bilang judge na kikilalanin mo, kundi lalo bilang isang mapagmahal na Ama. Di po ba? Napakabuti po ng ating Diyos. At sanctification in the work of God's free grace po. Ang sabi po dito, no? Wherever we are, renewed in the whole man, after the image of God, and are enabled more and more to die and to sin and live into righteousness. Ang pagpapabanal ay gawain ng Diyos at walang bayad. Amen? Wala po itong bayad. Ito ay free. Biyaya. Kung saan tayo ay nababago sa buong pagkatao natin ayon sa larawan ng Diyos. Amen po ba? At higit na nagagawa nating mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Amen? Mabuhay tayo sa katuwiran. At yung kasalanan, kasuklaman natin. Amen? Dahil yan po yung nais ng Panginoon. Ayaw din ni Lord ng kasalanan. Di ba? Yan yung hate ng Lord ang kasalanan. Kaya nga po, hindi tayo makalapit sa Lord eh. No? Kaya nga po, revival, ano po yung title? Revival and holiness. Di po ba? Pagbabago at kabanalan. Amen? Yun yung wala tayo niyan, hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Di po ba? At sa pangatlo, strive for daily repentance before God. No? Iyan na po yung ating pangatlo. How to cultivate holiness. Di ba? Strive, magsikap. No? Magsikap para sa araw-araw na pagsisisi sa harap ng Diyos. God would have His people exercise lifelong repentance. Ang sabi po ni Martin Luther. Di ba? Ang Diyos ay talagang nais niya na ipagawa niya sa atin yung kanyang habang buhay, yung ating buhay na pagsisisi. Habang buhay na pagsisisi. Sapagkat sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan, tayo po ay araw-araw na magsisi sa ating Panginoon. Kaya nga po, pag nanalangin tayo, bago tayo lumapit sa ating Panginoon, humihingi muna tayo ng kapatawaran. Amen? Nagpapalinis po muna tayo sa ating Panginoon. At
Believe that Christ is mighty to preserve you alive by His Spirit. Di po ba? At maniwala na si Jesus ay makapangyarihan upang ingatan kang buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! At ang sabi po dyan, little children, you are from God. Ito po yung pinakamaganda. No? Little children, you are from God and have overcome them. Basahin po natin. No, napakaganda po niyan. For he who is in you is greater than he who is in the world. Di po ba? Sa 1 John 4:14, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at iyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa iyo kaysa nasa sanlibutan. Di po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? At tunay nga po, na kapag tayo po, ang sabi po dito, furthermore, believe that Christ is mighty to preserve you alive by His Spirit. You live through union with Christ, therefore live unto His righteousness. Sa makatuwid ay mamuhay tayo sa katuwiran. His righteousness is greater than your unrighteousness. Amen po ba? Ang kanyang, ano po ibig sabihin? Ang kanyang katuwiran ay higit pa sa iyong katuwiran. Amen? Yung katuwiran ng Diyos, iba kaysa sa katuwiran natin. Amen? At ang sabi din po dito, His saviorhood is greater than your sinfulness, His Spirit. Amen? Bagamat wala na po yan dyan. Amen po ba? Ang sabi po, nabasa na po natin dito sa 1 John chapter 4, verse 4, at sa Luke chapter 18, verse 13, no? Napakaganda po nito. Ang sabi po, natandaan niyo po ba yung nananalangin siya, no? Ang sabi po dito sa verse 13 sa Luke chapter 18, verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Di po ba? No? Ang sabi rin po dito, do not despair. You are strong in Him, alive in Him, and victorious in Him. Amen? Satan may win many skirmishes, sabi po dito. The victory is yours. But, sabi rin po dito, but the wars is yours, the victory is yours. In Christ, the optimism of divine grace reign over the pessimism of human nature. Ang sabi po diyan, huwag kang mag-alala. Malakas ka. Ang sabi po diyan, do not despair. Huwag kang mag-alala. Malakas ka. Alive in Him and victorious in Him. Maaring kapatid, nanalo si Satanas, no, sa laban. Pero kay Kristo na ating Panginoon, tayo ay nagtatagumpay sa digmaan. Di ba? Maaring nanalo si Satanas, pero ngunit ang digmaan ay sayo, ang tagumpay, kapatid, ay sayo. Amen. Na kay Kristo na ating Panginoon, yung pong optimismo at pessimismo, ito po yung magkaiba. Yung optimismo po, yung kanyang pananaw ay laging maganda. At yung isa naman po, yung pessimismo, ang kanyang pananaw, pangit. Pero sa Lord, saan po tayo? Sa magandang pananaw. Amen?
Yan po yung nais ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Di po ba? Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At sa ating pong last, how to cultivate holiness? Cultivate holiness through prayer and work. Narinig po ba natin? Cultivate holiness through prayer and work. Payamanin o linangin ang kabanalan sa pamamagitan ng panalangin at paggawa. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, 12 to 13, "Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot sa ating Panginoon." Ang sabi po dito, no, na kahit ano man yung ating ginagawa, gawin po natin ito para sa ating Panginoon. Amen? Lubusin ninyo ang inyong sariling pagkaligtas na may takot sa ating may takot at panginginig. Ibig sabihin, yung pagkatakot natin sa Lord, hindi naman yung natatakot tayo sa boses niya. Matakot tayo na may panginginig sa kasalanan. Dapat may kabanalan. Amen? Amen. And prayer and work belong together. Di po ba? Ang panalangin at ang gawa ay magkasama po yan. Amen po ba? Bigyan pa po ninyo ako ng isang pa. Ang sabi po dito, kasi po napakaganda po nito. Holiness and prayer have much in common. Di po ba? At ang sabi rin po dito, they are obligatory, not optional, both original with God and focus on Him. Yung pong salita ng Diyos, ito po ay hindi po optional. Yung ating pananalangin sa ating Panginoon ay atin pong ito itanim sa ating puso. Pagyamanin po natin ito ng mabuti. Amen? At holiness is a call to disciplined life. Holiness is a costly grace. Grace is the cost God to blood of His Son, cost on His own life, and cost the believed daily mortification with Paul, he died daily. Diba si Paul, no, yung kanang buhay, talagang inilaan niya sa Panginoon, mabuhay, mamatay, pakinabang kay Paul. Amen? At ang sabi pa po, no, nakailan na pong no, kapag nabigo ka, huwag mawala ng pag-asa, kapatid. Amen? Ang mapagmahal at kabanalan ng ating Panginoon ay patuloy, no? Patuloy po tayo na mag-commit, patuloy po tayo magsikap, patuloy na pagsasanay at patuloy na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen. Kung minsan dahil sa kahinaan po natin na nahulog po tayo sa kasalanan, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa ni hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Dahil yan po ang hate ng ating Lord, yung kasalanan. Amen po ba? Sa ating pong, ito na po, conclusion na po tayo. Amen? Ang sabi po dyan, we are not alone. Basa! Yan. As we cultivate holiness with fear and trembling. Nung ganda po nito. Ang sabi po sa atin ng Panginoon, sa ating pangwakas, hindi tayo nag-iisa sa ating paghangad ng kabanalan. Amen? Ang Diyos ay masayang gumagawa sa atin habang ginagawa natin ating kaligtasan, habang nililinang natin ang kabanalan ng
may takot at panginginig. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen? Na-cultivate na po ba tayo sa salita ng Diyos ng kabanalan kung paano natin pagyamanin ito sa ating buhay? Tandaan po natin na kapag may kasalanan sa ating buhay, hindi po natin makikita ang Panginoon. Hindi po natin makikita ang pagkilos ng Lord sa ating mga buhay. Wala tayong aasahan sa pagkilos ng Diyos kapag ang puso natin ay mayroon pang mga kasalanan na nakatira dyan. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo na. Ayaw niyo pa po tumayo. Amen. Sa oras pong ito, bago po tayo mawit sa ating Panginoon, tayo po muna ay magkaroon ng panalangin. Kanya-kanya tayo harap sa Lord. Isipin mo, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo na si Lord yung kausap mo, wag ito yung katabi mo. Wag mo isipin ang iyong pamilya, wag mo isipin kung anong gagawin mo. Ang isipin mo, ang Lord kaharap mo at magpalinis tayo sa ating Panginoon. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Jesus Hallelujah, at the Jesus. center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Awitan po natin ang ating Panginoon. Jesus at the center. Isentro po natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon. Ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Magpa-cultivate po tayo sa ating Lord. Ngayong umagang ito. Hallelujah, Jesus. Jesus. Father. Yes, Lord. Nothing in this world will do. Yes, Father God. Hallelujah. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus. Jesus at the center of it all. Yes, Lord. Yes, from beginning to the end, Lord, it's you always be. Yes, it's always be you, Jesus. Jesus. Yes, Father. Nothing in this world will do. Awitan natin, sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes,
Sikurela Basikande. Yes, every knee shall bow to you, Lord. Sikarayala Bahay, Sikarela Babasikande. Sikarela Basikurela Babasikarela Babasikurela Basikande. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Jesus. At the center of it all. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, na maging sentro ng puso namin. Ikaw lamang, O Diyos, sa maging sentro ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Lord, sa oras na ito, Ama, kami po'y dumadalangin sa iyo, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, likhaan mo kami, Panginoon, ng pusong may kabanalan sa inyong harapan. Ang aming buhay, Panginoon Hesus, ay tunay na mamuhi, mahit sa kasalanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, aming tinatalian, Lord, winawaksi sa aming buhay ang lahat ng nakakapagparumi sa aming buhay ng mga kasalanan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At Lord, tunay nga, mamuhi kami, Panginoon, sa kasalanan. At maghari ang salita mo sa aming puso, O God. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoong Hesus. Nang sa ganan, Lord, patuloy kami makalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy namin makita ang iyong kalwalatian, ang iyong kabanalan, O God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Sikaraya labas, sikaraya lababas, sikuraya lababas, sikande. Sikaraya labahay, sikuraya lababas, sikande. At sa oras na ito, Lord, aming winawasak ang lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Mayroon po ba dito sa ating kalagitnaan na sumasakit po yung dito niya? Na naramdaman niya po na minsan sumasakit po ito. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ikaw magpagaling, Panginoon, sa karamdamang ito. Ito man, O Diyos, ay kidney failure. Ito man, O Diyos, ay abdo sa bato. In the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. By the power of the blood of Jesus, lahat ng karamdaman, high blood pressure, Lord, matataas na cholesterol, Panginoon. May sakit sa puso. May pananakit sa kanyang binti, sa kanyang talampakan, Lord. Sa kanyang balakang. Sa kanyang pag-ihi. Winawasak namin ang lahat ng karamdamang ito. Sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Out by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. At Lord, kinakalagan namin ang kagalingan sa oras na ito sa iyong mga anak, Lord, by the power of your name. Jesus, there is healing. There is power, Lord God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sikarayalaba, sikarayalaba, sikandi. Sikarayalaba, sikurayalaba, basikandi. Sikarayalaba, sikarayalaba, basikandi. Kapatid, yung iyong suliranin, ang Diyos ay kumikilos. Akala mo walang ginagawa ang Panginoon sa iyong panalangin. Mayroon, kapatid, inaayos niya ang lahat.
At makikita mo ang pagkilos niya sa'yo. Makikita mo ang buhay niya ay totally surrender sa Kanya. Amen. Thank you, Lord God. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po pag-alabin ang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ang pagsamba namin sa iyo, Lord God. Ang pagpupuri namin sa iyo, Lord. Ang salita mo, Panginoon, aming dilidilin. Araw at gabi, Panginoon. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord. At amin na po, binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen and Amen.